lahat samantayang lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At samantayang lupalop ng kontinente, big love shoutout, good day po sa lahat. Ngayon mga kadaris Frankie, Ansing naglakad, sumugod sa pamamahay ni Daddy Frankie, lumuhod at humingi ng patawad. Grabe, bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Alam naman natin mga kadahilanan, mga kadadis Frankie, bakit humingi ng tawad si Ansing. Dahil alam niya ang ginagawa niya. Ang problema nga, hindi niya makontrol ang kanyang sarili dahil nasanay na ito na akala niya na lahat ng kagustuhan niya ay susundin ni Daddy Frankie hanggat paggawa ng bahay ni Olivera. Kaya napuno, nainis na si Daddy Frankie isang ginawa ni Ansing. At nakapagsalita pa si Ansing na hindi maganda, kaya yun ang naging dahilan kung bakit hindi na pinansin ni Daddy Frankie at iniiwasan na si Ansing, punto por punto. So alam naman natin, mga ka-idol, na lahat ng mga kagustuhan ni Ansing, kahit pambili ng ulam, hinihingi kay Daddy Frankie. Ngayon, wala na siyang hihingian. Saan siya manghihingi? Wala na. Wala na siyang aasahan na hingian pa ng tulong sa mga gusto niya, sa mga pangangailangan niya sa pamilya niya, pangangailangan ng mga kung ano man ang gusto niya. Dahil inaway nga niya. Kaya marami pong nainis at nakagalit kay Ansing dahil sa kanyang ginawang pambabastos at hindi ginalang si Daddy Frankie. Kaya po mga ka-idol, siguro napayuhan ng asawa, kung asawa man nagpayo o sarili lang niya, na pumunta doon, nagpapapansin at tumingi ng tawad kay Daddy Frankie sa pamamahay nila. Ang tanong, mapapatawad pa kaya siya ni Daddy Frankie? Yun lang po dun mga ka-idol, kung mapapatawad pa ba siya. Lalong-lalo na ngayon mga kadadis Frankie, na fresh pa ang sugat na ginawa niyang sakit sa puso ni Daddy Frankie. Kasi nandun yung point na sabi, okay lang ba mapapatawad niyan kasi mabait si Daddy Frankie. Lagi yung sinasabi po, lahat ng kabaitan ng tao kapag mapuno na, may hangganan. Sabi naman dito ni Vicky Suay ang kanyang opinion. Binastos ka na, Daddy Frankie ni Ansing. Malaki kang kawalan sa kanyang pagdi kaya niya naaamo. The decision is your Daddy Frankie. Sabi niya, sana lang putulin mo ang sungay ng mga bastos kagaya kay Ansing. Kasi hindi yan biro ang ginagawa niya. Ang pagtulong sa kapatid at sa bawat isa. According to Vicky. According to MVL, pag humingi ng tawad yung nagawang hindi sinasadya, pero sinadya niya talaga na nakawin ang mga halubang mga gamit na kagaya ng hollow blocks, simento, kung ano-ano pa, at sinabihan kang ngawa ka na ngawa. See? So, ibig sabihin dito, pag humingi ng tawad yung hindi sinasadya, pero yung ginagawa ni Ansing, hindi siya bilong, na hindi sinadya kasi sinasadya niya pagnakaw,
pagbastos kay Daddy Frankie. So, madepende na lang po yun kay Daddy Frankie kung papatawarin niya si Ansing punto por punto. Ako ng Fruto Valdez, nainggit na naman yan kay Kuya JJ dahil na binigyan mo ng mga sponsors. Sigurado yan. Nainggit po yan si Ansing kaya humingi ng, ano kayo, baka nakaisip si Ansing mga kaidol, ano kayang gagawin ko para mahimbalik yung kaisipan ni Daddy Frank at bumalik ang tiwala niya sa akin. Di ba? Kaya yung humingi ng tawad, nag-apology na humingi ng tawad dito. Kay Daddy Frank, ngayon, masisermonan ni Ansing. Ang kanyang beauty flawless ay mawawala. Kasi actually, hindi talaga tama yung ginagawa ni Ansing. Mabuti yung ginawa ni Daddy Frank. It's lesson na po ito, Lesson na po ito kay Ansing. Akala niya na sunuran si Daddy Frank sa kanya. It's just mo, Ansing, Hindi. Ako rin naman, tama, pag dati, tama po. Tama po, Tama daw yung paghingi ng apology ni Ansing kay Daddy Frankie. Ako rin naman to, LV, pag pinatawad mo yan, Daddy Frankie, at kinausap mo naman yan, di niya gaya dati niya, babalik ulit sa mga ipaghihingi niya, di na aalis yun sa iyo, Daddy Frankie. Yun, sabi pa, ang bahay ay para titira siya lagi sa bahay ni Oliver. Yun po doon po mga kaidol, yan po rin ang rason siguro mga kaidol. Kasi noon, araw-araw na lang humihingi ito, pambili ng siguro ng tuyo, ulam, pambili ng kung ano-ano, na hindi na siguro binibidyo ni Daddy Frank. Kasi maliliit ang mahalaga na bagay lang naman. So, nandiyan lang naman yan to, update lang naman sa bahay ni Oliver, paano gawin, anong mga plano, yun lang ang binibidyo niya. Pero yung paghihingi ni siguro 50, 20, 100, 200, siguro ina-up ni Daddy Frankie. Kasi lang ito humihingi. So it means kung ako kay Ansing, bakit pa inaway niya? Siya pa ang pinagsabihin, siya pa ang galit, siya pa ang gumawa ng krimen, siya pa ang galit. According to Jolie, yung may mga high blood dyan, magsigamot muna kayo. Kasi alam niyo, maraming maiinis, Siyempre, aywan natin, abangan na lang natin sa premiere ni Daddy Frankie. Kung mapapatawad kaya niya si Ansing hanggat sa kibuturan ng kanyang puso. At puso talaga SMB. At totoo po yun, Ako rin naman to, Sergeant, waity, nag-aantay sila, mga kaidol, Miguel of Shoutout. God bless po, Hindi naman po sama magpatawad. Basta magbago. Pero, yes, tayo, mga kaidol. Mabilis tayo magpatawad, pero ang tanong, yung tiwala, mababalik kaya? Yes, mapapatawad yan ni Daddy Frankie, pero ang tanong, ang tiwala niya kaya kay Ansing, mababalik kaya? Please comment section below mga ka-Daddy Frankie. Kailangan niyang gawin yan, JJ, ang maabutan ng biyaya. Siyempre, maraming mga blessings ang dumating. Siguro, mga horob-horob sa labas. Hindi talaga may iwasan. Lalo sa lugar nila, medyo purok-purok bang tawag sa probinsya nyo? Yung mga sa gulid-gulid, suludulo-dulo. Siyempre, hindi talaga. Kahit saan lugar mga kayo, may marites. Lagi may marites. Nawawalan pa ng Monday tsaka Wednesday. Basta ang marites, hindi talaga ma-absent. Laging present. Sana Ansing, magbago ka na. Ako din naman to, Gloria, katalaan ako. Okay, wag na tapusin. Daddy Frankie Ansing, Si Ansing lang makikinabag niyan. Nyari si Oliver. Napag-isipan ng hinihingi ng sorry kasi maraming blessing na binibigay kay JJ. Galing sa mga sponsors. Nainggit yan si Ansing. Nako, nako, JJ galing yan sa nako, konsensya. Siya nang dahil sa ginawa niya na hindi matutuloy
ang bahay ni Kuya Oliver. Kahit anong pakiusap niya, Daddy Frankie, patawarin mo pero huwag mo nang pagbigyan. According to Jocelyn. Hindi, hindi, sa totoo lang, tatapusin niya ni Daddy Frankie. Sa ano lang kasi ngayon, yung sakit nandun pa. Yung cute ang ginawa ni Ansing, na hindi na makatarungan. According naman to Laila Serna, purpose yan ni Ansing para ituloy mo yung bahay. Kaya wag nitiwala. Kaya walang problema ituloy ang bahay. Pero yung tiwala, bahala kay Daddy Frankie. Alam ko, yung tiwala mawawala na. Hindi na mababalik. Kagaya na mag-asawa kayo. Halimbawa lang, nag-away kayo dahil nagkaroon ng third party. Na yes, napatawad mo. Ang tanong, yung tiwala mo kaya maibabalik sa iyong asawa? Agad-agad? Hindi, di ba? Kaya wag kang etchos, lang. Wag kang mga kaya. Ganun po ang nangyayari kay Ansing and kay Daddy Frankie. Mapapatawa niya si Ansing. Pero yung tiwala, hindi yan agad-agad maibabalik. Maibabalik man yun, pero hindi na buo. Kulang na. Walang masamang, sabi pa dito, walang masamang humingi ng tawad at walang masamang magpatawad. Ang masama doon, yung inaabuso ka na, inabuso ka na, nga binibibi mo pa rin. Actually, mga kaidol noon yung sinasabi binibibi, sumusunod lang talaga si Daddy Frankie ng daloy ng hangin or daloy ng tubig. Kasi kapag kontrahin nyo, kasi akala talaga ni Daddy Frankie na malaking impact na maaasahan na si Ansing para kay Oliver. Pero nakita niya, he's realized na maling-mali pala siya. Na hindi dapat pakatiwalaan si Ansing. Kung ano man ang nasa isipan niya. Kaya, will decided na, however, kung kay JJ na lang tayo magtuon ng pansin, hindi na kay Ansing. Kasi kay Ansing, maraming problema ng pamilya niya, pati sa akin, pinoproblema ko rin. At diba? So, ganun lang po dun. According naman sa iba, pwede po patawarin si Daddy Frankie, pero please, wag na magtiwala. Hindi na po magtitiwala yan si Daddy Frankie. Mapatawad di ka sa ating mga tao yan sa kaso ni Ansing, Daddy Frankie, hindi na mababago yan. Likas na din ang pagkakagahaman ni Ansing. Nasanayan na. Nasanayan. Or nabigla siya, syempre, sa hirap ng buhay nila na mag-asawa, isang kahig, isang tuka, tapos magbibigyan siya ng biglaang malaking pera, 20,000 ba yun, if I'm mistaken? Diba? Orada. Diba yung ganun? So, yun dun. Nabigla si Ansing. Tulog ang kanyang kaluluwa. Nagising. Nagising. And of course, according naman to Irish, sapat na yung patawarin mo, Daddy Frankie. Yun na, sabi, sapat na. Hanggang patawad na lang talaga. Ang maganda dyan sa pagkakatapos, ang maganda dyan, pagkatapos makausap usap si Ate Ansing, huwag patawarin, huwag na rin pagbigyan kung anong hihingiin niya at huwag na rin i-vlog. Kasi nanghihingi na ng talent fee, mga ka-idol. Talent fee. And of course, wag mo na bigyan ng isang pagkakataon, Daddy Frankie, ulit-ulitin niyo yan. Ulit-ulitin ni Ansing, pangungulit sa'yo, pinapatawad mo na siya. According to, sabi yan sa isip niya, marami kang dapat tulungan na mas nangangailangan kaysa kay Ansing. According to, Epmo. Kasi nga, siguro nahahalata ni Ansing mga kadadis Frankie na iniiwasan na siya ni Daddy Frankie. Iniiwasan na siya. Kaya siguro doon niya na realize, kailangan ko na magpatawad, baka wala na akong pambili ng aking lipstick. Galing magdrama si Ansing. Pwede pang patawarin, pero sabi nga niya, distansya, amigo. Sabi pa nga,
sa mga manunood. Totoo po yun mga ka-idol. Si Ansing madali transform. Ha? Ngayon magpapatawad. Di ba mayroon siyang bipolar ano? Ngayon magpapatawad. Maya-maya nakonsensya sa ginawa niya. Di ba? Nakonsensya sa ginawa. Bakit ako nagpatawad, di ba? Wala kang magawa eh. Ha? Kung hindi ka humingi ng apology kay Daddy Frankie, nako. Hindi ka na makakangin na pambili ng kung ano man Ansing, kahit pambili ng pangailang pagkain man. Mabuti ito na si Ansing kahit anong talagang gusto niyang hingi kay Daddy Frankie, nahihingi niya mga idol. Kaya nagagawa niya. Kaya ngayon, ang ilang araw na hindi siya pinapansin, hindi na siguro nakahingi pambili ng kape. Ayan, sumulong naglakad papunta doon kay Daddy Frankie. Talaga ba? Ang sinungaling walang pinagkakaiba sa magnanakaw. Karumaldong malagawain sa sarili, ingat sa po palagi daw Frankie according to GLT at yes. Totoo po yun mga kaidol So, yes, mapapatawad yan. Ako hindi yun ako disagree na papatawarin. Papatawarin ni Daddy Frankie pero hanggang doon na lang. Mapapatawad kita hanggang dito na lang. Lahat ng anong nasanayan na mo dati, limitasyon na. Dahil nandito ako for Oliver, not for you. Ganun lang po doon. Alam ko mabait si Daddy Frankie. Kaya tumihingi ng tawa, dahil kang hihingian, hihingan ka ng kung ano-ano. Kasi naiinggit kay Gigi yan. No choice yan. Ate, vlog. Totoo po, naiinggit po yan mga ka-idol. Patawarin pero iwasan na. Yes. Iwasan. Mabilis lang naman. Mabilis kahit nga sa ako SMB. Yung mga ex ko. Natawad ko na. Ay, grabe. Ang dami pala SMB ng ex. Patawarin. Pero yung mga nagawa nila sa'yo, it's part na it's lesson na makukuha mo sa kanila. Punto por punto. Relate na relate ang mga pagbasa about pag-ibig, tawang-tawa talaga kayo relate na relate sila about sa mga ex nila. At least 'di ba kayo 'di ba isisingit lang natin 'to 'Di ba kayo kapag mga naging ex ninyo na at least yung ex na yan nagbigay sa iyo ng kaalaman, a lesson na hindi lahat ng bagay binibigay. Sometimes, ipagraramot din. Talaga po. Oo, kasi kung maibigay na yan, maamoy na yan. Baka sabihin, dati, amoy lang ka. Yan amoy rambutan na. Ako'y nagbagoy. According naman to Edita, ay okay lang magpatawad. Kasi alam ko, Daddy Frankie mabait. Please lang po, wag na pagkatiwalaan. Yan ang sabi. So, totoo naman, may big point din naman siya doon. Mapapatawa na si Ansing, pero siguro yung mga bigay-bigay na lang. Wala ka Ansing, kasi babaguhin na rin yan. Puta, lalong-lalo na, wala na sa'yo si Oliver. Hindi ka na makakabili ng langgunisa na mapula-pula. According to Kristen, smart talaga yan si Ansing. Kunwari lang yan, hingi ng tawad para makakuha niya na naman ng kanyang hinihingi. At talaga, paano yan talaga siya mga kaidol, madrama. Naiinggit lang yan si Ansing kay JJ. Sabi dito, ni Aida. According mo to gift, good morning po sa inyong lahat, sa mga nandyan, at ang mga laging sumusuporta kay Daddy Frankie. Hindi yan magbabago, Daddy Frankie. Natural na yan. Natural instinct na po yan talaga ni Ansing. Hindi na mababago mga ka-idol. Yung santol, pakinig kayo. Hindi mababago na yung santol maging mangga. Santol na hanggang ikay mamatay. Alam pa naman yung santol, mga mangga. Ano pa na mangga? Flavor mangga, yung apple mango.
Talaga ba? Oh my God. Oh, ang santol ng anak ng apple mango. Walang gano'n, ha? Santol, santol lang. Kan kayo naman. And then, ako naman, kunyari lang yan, pahingi tawad para maawa ka, Daddy Frankie. Mabigyan mo kasi si Kuya Gigi kung ano. Hmm? Diba? Maraming nagbigay sponsors ng baboy. Ingit na naman sansin ako. Dapat ako lang may baboy. Dapat hindi magkaroon ng baboy si JJ. Bakit binigyan ni JJ ng baboy? Sa akin na sana yun. Na baboy na yung dagdag sa aking baboy. Di ba? Ganun ang isipan ng mga sarili lang interes ang iniisip. Bakit may habal-habal na si JJ? Bakit may habal-habal? Sana sa akin na yun. Malaking impact na po yun sa sasakyan ng aking magiging asawa kung saan magtatrabaho sa construction worker. Diba? Yun na gano'n. Puro ka lang kasi business. Kasi ipakita mo kasi, Ansi, na you are sincere sa mga sinasabi mo para yung tao maniniwala sa iyo. At ipakita mo sa publiko na ikaw nagporsigido. Maghingi ko yung ginawa mong boom agad. Example, sari-sari store. Nakita, nag-boom agad. Ganun. Hindi yung puro ka lang reklamo, lahat na lang may dahilan reklamo. Yung baboy, kung hindi lang kay Adi Frankie, nabinta na yan. Di ba? Best ang ginawa niya, mabuti naman, masarap po magpatawad, basta maging aware na lang kayo next time. Okay. Clara. Si Clara. Nakaiba si Clara, di ba? Mara, Clara. Diba? Mara, Clara sila ni Nida. Di ba nag-post ako niyan? Patawa lang naman. And of course, kay Fruto Valdez, maawa effect again, Sansing. Good, Daddy Frankie. Madala ka na maitim ang balak niyan sa iyo. Talaga. Kayo talaga, makapag-demand din kayo, Tapos hingi niyan kay Daddy Frankie ng pangkita ng pag-vlog. And of course, according to Rosmeda, kapatawaran ay nakakaginhawa, pero may boundary na wag lumapit sa kanya. Kay Ansing tuloy ang bahay, pero pagkatiwala pagkatiwala, wala na. JJ tuloy-tuloy lang. And of course, Daisy Moke, tama, pwede mo siyang patawarin dahil tao lang din yan, tayo, pero wag mo naman siyang bigyan ng importansya kasi ugali talaga niya, talaga na mahilig gumawa ng istorya. Sobra-sobra. Selfish, tingnan mo kung magpagkaayos kayo, ay hingin naman yan, hindi matablang hiyang-hiyaya. Oo. So, ganun po mga ka-idol. Ang iba hindi naniniwala. Pakitang tao lang daw. Hindi ba? You can forgive but hard to forget. Umiwas natin ng hindi na maulit. Kagaya ng nung ex ko, i-share ko lang. Singit lang. Okay, walang problema, sabi ko. Papatawarin kita. Pero hanggang doon. Pero kung magsasabihin mo na ibalik natin yung mga happiness moment natin, i-stop na doon. Itigil na doon yung ating buhay, kwentong buhay pag-ibig na tayong dalawang nang nagkakasama. Kasi hanggang doon lang tayo. Yes, mapapatawad ko ang ginagawa mo. Pero humingi rin ako ng tawad sa'yo kung anuman ang maging desisyon ko. Kasi yun ang aking final decision. Yun ang tawag na may paninindigan. So, yung po mga ka-idol, accept kung sinong mag-ano ng kapatawaran, pero yung word na tiwala, mahirap na ibalik Yun ang pinaka-worst, pinakamahirap talaga mga ka-idol, ibalik yung tiwala. Kayo, kung magka-relasyon kayo, lalo yung mga senior dyan, bakit nasali kami simple? Halimbawa lang, kung magka-relasyon kayo, the very best is yung tiwala na hindi mawasak. Kasi kapag mawala ang tiwala sa tao, napapasok na yung toxic, yung pagdududa ni Daddy Frankie kay Ansing. Totoo. Kasi wala kang tiwala Naku, yung asawa ko umalis na naman.
Nagdududa ka na kasi yung tiwala nawala na. Halimbawa lang, example, demo to, saglit. Naku, umalis na naman. Kaya pumunta baka may babae. Yung ganun mga expose ninyong mga babae, Kasi wala na ang tiwala ninyo. Kaya, yung selos, umiiral. Kaya si Anseng, nagselos kay JJ dahil hindi na siya pinapansin, hindi na siya pinapriority ni Daddy Frankie. Napagpunta doon siya ang hinahanap, ngayon si JJ na. Sabi pa ng bata, ang pangit mo Isabel. Di ba? Yung ganong point po, mga ka-idol, na naribago si Ansing kasi kapag pumupunta doon si Daddy Frankie, camera. Okay, hanap Ansing. Saan ka na Ansing? Nandyan si Ansing, wala tito, nandun sa likod. Ansing, nasaan ka na Ansing? Nandun nagpapakain ng baboy. Kwentuhan. Alright, okay. O ngayon, dumating na si Daddy. Ngayon, nagkahinga rin, nag-away na si Daddy Frankie tsaka si Nida. Nida stay, si Ansing tsaka si Daddy Frankie. Nag-away na. Ngayon, darating na si camera. Hindi na si Ansing ang hinahanap. Si JJ na. JJ, sana si JJ. Hindi si Ansing. Bakit hindi na akong hinahanap? Bakit hindi na ako hinahanap? Nagmamasid na. Grabe yung tenga. Lumalaki talaga yung tenga ni Ansing na mapakinggan lang yung mga kwento nila ni JJ tsaka ni Oliver. Ni Daddy Frankie. Kasi bakit hindi dapat ako lang? Sayang yung aking lipstick na Avon. With partner pa yung aking damit. Hindi ba yung ganon? So, yun po mga ka-idol, na siguro doon na-realize ni Ansing na dumidistansya na sa kanya si Daddy Frankie dahil nga sa kanyang ginawa na hindi na makatao. Alright? According to Daddy Frankie, nirerespeto ka po ng milyong tao kaya wag ka po pumayag sa isang tao lang basura katulad ni Ansing. Hoy! According, pwede patawarin pero wag naman pagkatiwalaan ulit. Yan ang hanggat maaari dun na lang si Oliver kay JJ. Ang habol niya allowance lang naman ni Oliver. Totoo din, may point din naman. Dagdag na rin yun. Pambili ng manteka. Agay! Pampreto ng longganesa at itlog. Totoo po yung mga kaidol. Hinahabol ni Ansing kay Oliver yung allowance ni Oliver kasi naabunuhan sila ng malaong-laong. Pambili ng mantika, pambili ng tuyo, pambili ng hotdog, pambili ng longganisa, soreso, kung ano man pang ulam. Naabunuhan ni Oliver. Sabi ko pa nga sa noon, hanggat si Oliver na doon kay Ansing, lahat ng mga gastos doon, si Oliver ang gumagastos. Safe ang asawa. Makakabili na ng sigarilyo. According to sa Veda, sana po wag mo na pong ibalik ang dati sa pakikitungo kay, yes, hindi na yun. Wala. Patawarin, pero yung word na yung nasanayan ni Daddy Frankie na siyang hinahanap-hanap lagi, di ba? Parang nanay lang na kapag umuwi tayo sa bahay, saan si mama? Di mama, always hinahanap natin yung ating mga magulang kapag umuwi tayo. Saan si papa? Saan si mama? Si Daddy Frankie kapag pupunta dun kay Oliver, saan si Ansing? Kaya sabi ng mga siguro na-hypnotize ata si Daddy Frankie. Kasi nga sino kakausapin niya dun? Kung pupunta sa kay Oliver, wala naman. Siyempre si Ansing. Kaya hinahanap-hanap ni Daddy Frankie noon si Ansing. Ngayon, nandito na si Oliver si JJ, si JJ na ang hinahanap. Hindi na si Ansing. Ngayon si Ansing, may nang tawad kay Daddy Frankie kasi dapat ako lang hinahanap ni Daddy Frankie.
hindi si JJ. Di ba? Yung mga ganong mga segment. According naman to dito siguro patawarin pero wag bigyan ng pagkataon kasi parang niya yan para sa makapangbola na naman. Ah, sus, nakita kasi niya si JJ na maraming blessing kaya nakapag-isip na ang hakbang yan. Daddy Frankie, huwag ka na maniwala dyan kay Tuso. Munikalaw. Natawa ko doon sa Tuso. Kaya mo ba, ako din, design niya, sa pagkatapos hingi na pamasahe sa sabihin 1K, talaga pa, totoo po yun, syempre, refundable, reimburse. Ay, grabe ka naman, Grabe ka naman, Ansing, lahat kahit pamasahe, bakit inutos ka ba, Ansing, na pumunta dyan sa bahay, humingi ng tawad? According to Evangeline, patawarin mo siya, Daddy Frankie, kasi humingi ng tawad. Basta yung tiwala, wag agad ibabalik. Punto por punto. Ay, totoo naman din po mga ka-idol. According naman to Christia Pascua, pwedeng patawarin mo, Daddy Frankie, pero yung pagtitiwala, kauli, huwag nang ibalik agad-agad. Naku mga ka-idol, walang mininiwala yung apology ni Ansing. Nag-apology lang yan dahil may makukuha siya kay Oliver. Totoo. Kung sa iba yan, mag-apology kaya yan kung walang makukuha kay Oliver. Kung ako kay Daddy Frankie, for me, wag na. Oo. Yes, patawad, yes. Pero si Oliver, doon na kay JJ. Agree ba kayo? Please comment section below. Agree kayo? Please comment section below. Kung hindi kayo disagree, mag-comment kayo doon kay sa isang video ni SMB. Mega love shoutout muna ng mga taga Bohol, mga taga Europe, Cyprus, taga Kuwait, ng panusimas pa Kuya SMB, Dubai, USA, sa mga kontinente sa USA, mega love shoutout po sa inyo, And of course, mangiinis na naman yan si Ansing. Kahit mga OFW, maraming naiinis. Sabi nyo na, Kuya SMB, naiinis na kay Ansing. Kung hindi lang daw kay Daddy Frankie, kung hindi lang kay Oliver, hindi sila manunood. Dahil kung hindi nila daw sa akin, talaga ba't ako sinali doon? Nagpabaya natin mga mangrugi. Kaya naman ko dyan. Nang siya naman mabigyan, of course, huwag na magtiwala. Ansing, Daddy Frankie, Kaya magbago si Kuya Oliver at Kuya JJ na lang. Kaya naman si Kuya JJ, alagaan si Oliver. Totoo din naman. Kayang-kaya yan. Basta turuan lang. Lahat naman na tao natututo. Kapag tuturuan lang ng maayos. Yun po. Good evening, Daddy Frankie. And of course, Mena, kasi manghingi siya dahil nalaman niya siguro na bibigyan mo si Kuya JJ tulong. Ayaw niya. Ay nako, kung ako kay Sir J, kay Daddy Frankie, wag lang muna ngayon, wag mo nang patawarin. Siguro patawarin siya 1/4 lang muna. Sunod, 1/2 kapag hanggat hindi magbago si Ansing. Ganun na lang mga ka-idol. Kasi kung hindi ganun gawin ni JJ, ni Daddy Frankie sa kay Ansing, nako, kung pupunta si Daddy Frankie sa lupain nila, nako, mangungulit pa rin yan. Mangungulit pa rin yan. Baka nainggit na kay Kuya JJ kasi bibilhan mo ng baboy Okay lang sana yung baboy ni JJ kamukha ni Ansing. Pwede ko patawarin, Daddy, hanggat patawad lang, di na maibalik ang dati. So, iba yung mga opinion, mga ka-idol. So, alam nyo naman, mga ka-idol, ang nangyari kung bakit nakakaganito si Daddy Frankie, na kung bakit pinatigil yung paggawa ng bahay. Kahit medyo malapit na matapos, pinaisa pa rin. Gusto lang talaga siguro na matuto yan si Ansing. Kaya yun, nag-apology na. Kasi hindi naman tama yung kanyang ginawa. Nagpapaawa effect lang si Ansing. Sabi dito ni Yes, go. Dami ng patawad ginawa niya sa kay Ansing pero nauulit na naman.
Ano ba yan? Ang daming hadlang sa paggawa ng bahay ni Oliver. Sana tuloy lang yung bahay. Huwag nang pangandahin masyado. Hmm. Ako nang tudig na. Ay, naku, isang malaking aral na ang ginawa ni Ansing. Sa'yo isip-isip na wag dumikit pa kay Ansing at man-hypnotize ka na naman. Magaling pa naman siya mambudot. According to Digna de Ramos. O totoo po. Natatawa ako na hypnotize. Akala ko hydrocephalus. And of course, yung tumulak yung kilay ni Ansing na di pantay. Kaya according to mga doktor, pag di pantay ang kilay, sinto po yan. Naku, baka yung kilay ko hindi pantay. Baka may sinto-sinto na sa SMB. Malay mo ikaw talaga yang tumalak. Malay mo kung makaray lang. Alam mo, may pulse. Yung pulse ba yung hindi magkangay, yung hindi magpantay. And of course, PJ, patawarin mo Daddy Frank, pero wag muna pagbigyan mga ganyang ugali ng tao. Hindi yan magbabago agad. Jenny Guzon, naku po, wag ka nang maniwala Daddy Frank kay Ansing kunwari hingi tawad, pero ganun pa rin yan, hindi na magbabago dahil may something. Sumugod siya kasi may pangkakabuhayan si Kuya JD at may sidecar na. Engget pa more Ansing. Ay, grabe naman kayo makapag-message. Totoo din po yun, Kasi nga, nagagawa yun ni Daddy Frankie. Advice po ng mga sponsors. Utos ng mga sponsor. Why nagagawa yun ni Daddy Frankie? And of course, Ma'am Evelyn, pwede patawanan pero wag namang patiwala kasi ugali talaga ni Ansing magdarambong. Jeremy Limten, patawarin pero wag pansinin si Ansing. Bigyan mo na 1,000 sampal yan, Daddy Frankie. Na kapag nagkaroon ng stress mula nang napapanood kaya sobrang stress. Ayan, patawarin, pwede bakit hindi ka utusan na yan ng Diyos na magpatawa pero huwag na maniwala ulit sa Kanya. Tama. Puring mundo, pagpatawad yes, but teach here a lesson na marunong rin magrespeto. She deserving that you are a kabastusan. Ginagawa niyan unacceptable. Doon lang po doon mga ka-idol. Yung point ni Kuya SMB. Ngayon, nagsisi na siya sa mga ginagawa niyang mga akala kasi ni Ansing na kanyang mga gustuhan laging masusunod dahil lagi man na naman ito nasusunod dati ni Daddy Frankie. Dahil nga, kasi akala ni Daddy Frankie talaga na si Ansing na talaga ang gagabay at mag-assist kay Oliver puto at maalagaan ito ng maayos. Nang naobserbaran ni sa katagalan ni Daddy Frankie, ang pang-ugali ni Ansing parang nagbabago na ang lahat. Pati materialis dinadamay ni Ansing. Kaya, ano kaya ang mayroon kay Ansing? Bakit hindi involved na dito? Instead na siyang tumulong para kay Ansing, para kay kakaayos ni Oliver, siya pa ang nagnakaw ng mga materialis. Para maayos at mabuo ang bahay ni Oliver. Ano bang klaseng mayroong pang-iisip yan, Ansing? Kasi hindi po yan makakatulong po. So, doon na na-realize, doon na napansin ni Daddy Frankie na hindi pwede magsama si Ansing tsaka si Oliver. Kasi kapag magsama sila lagi, busog ang asawa ni Ansing, si Oliver gutom. Yun lang po dun mga ka-Daddy Frankie, yung napapansin ni Kuya SEB. Kasi parang hinahaya, nandun yung point. Kumain ka na dito, Oliver. Pagkape ka na, Oliver. Maligo ka na, Oliver. Pero, yung simpatya ni Ansing wala kay Oliver, nasa kanyang asawa. Yung simpatya na, yung simpatya niya, wala kay Oliver, kundi nasa bulsa ni Oliver din.
So yun, kaya maraming nainis at nagagalit. Kevin si Daddy Frankie na napapansin niya, nainis na rin sa pinapakita ni Ansing na hindi na makatao. Again, sa mga nandyan, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog, mga kadadis Frankie. Vision, mission ni Kuya SMB, magtulungan, magkaisa para maging solido, pulido, ang Daddy's Frankie community, punto por punto. Basta nasa katwiran, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Have a good day, everyone. Ingat, God bless. Mabuhay kayong lahat. Love you all. Bye-bye all. See you again next day. Next time, mamayang gabi magla-live po si Kuya SMB. Bye all, guys. Ingat kayo sa trabaho niyo po. Di ba malaom-laom?